Paano kung matagal nang itinakda ng universo ang pinakamasuwerteng araw ng buhay mo at hinihintay ka na lang nitong dumating? Nararamdaman mo na, hindi ba? Yung tahimik na paggalaw, yung pakiramdam na may malaki at mahalagang darating, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Marahil ito'y dahil sa pakiramdam mo sa Hunyo na mas magaan o mas mabigat. O marahil dahil sa bulong ng puso mo, malapit na ang pagbabago. Kung ikaw ay isang Cancer, hindi ito isang pagkakataon lamang, ito'y pagkakatugma. At ang Hunyo 30 ay hindi basta petsa lang, ito ay isang panibagong simula. Pero narito ang totoong tanong, handa ka na bang tanggapin ang lahat ng inihanda ng buhay para sa iyo mula pa noon? Alam mo sa sarili mong iba ka. Hindi ikaw yung maingay. Hindi ikaw yung kailangang mapansin agad. Ikaw yung tahimik pero malalim ang nararamdaman. Isang tagapangalaga, isang mapangarap, tagabuo ng tahimik na pag-asa. Ang pagiging Cancer ay hindi tungkol sa pagiging mahina. Ito'y tungkol sa pagiging matatag. Sa mga lugar na hindi nakikita ng iba. Matatag sa paghihintay. Matatag sa pag-asa. Sapat na lakas para pasanin ng lahat, kahit ikaw mismo ay nauubos na. Pero marahil ay hindi mo na kailangang pasanin ng lahat. Dahil may pagbabago. Sa hangin, sa enerhiya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi hinihingi ng buhay na magbigay ka pa. Ito'y naghahanda na para magbigay sa'yo. Hindi isang abuloy. Hindi rin isang himala, kundi isang sandali. Isang sandali kung kailan biglang nagkakaroon ng kahulugan ang lahat ng iyong pinagdaanan. At ang sandaling iyon? May takdang petsa, Hunyo 30. Hindi isang maswerteng numero, kundi isang maswerteng pagkakatugma. Hindi ito sigaw, ito'y isang bulong. Hindi ito kumakatok, kusa itong bumubukas. At kung pagod ka na, may alinlangan. At pilit pa rin kumakapit. Hindi ito isang pagkakataon lang. Ito ang iyong simula. Ito ang iyong suwerte na dumating sa tamang oras. Bahagi 3. Ang emosyonal na klima bago dumating ang suwerte. Bago dumating ang mga biyaya, madalas mabigat muna ang puso. Bago ang liwanag, may kaunting ulap. At bago ang swerte, may yugto ng panahon na tila pinagdududahan mo ang lahat. Kung ikaw ay isang Cancer, alam mo na ito, hindi dahil sa mga horoscope, kundi dahil sa mismong karanasan mo sa buhay. Malamang ay dumaan ka sa isang panahon kung saan napakalalim ng emosyon, pero kulang ang mga salita. Patuloy kang naroon para sa iba, habang tahimik mong tinatanong, kailan may darating para sa akin? Ang katotohanan, ang mga Cancer ay bihirang maunawaan sa unang tingin. Tahimik kang magsalita, pero may bagyo sa loob ng kaluluwa mo. Nagmamalasakit ka, minsan sobra pa. Nagpapasan ka, minsan mas matagal kaysa dapat. Pinapapila mo muna ang iba kahit ikaw ay pagod na. Pinapatawad mo kahit walang humingi ng tawad. Naniniwala ka sa mga tao kahit hindi na sila naniniwala sa sarili nila. At habang pinupuri ng mundo ang malalakas ang loob, ikaw ay tahimik na nag-aalaga ng mga pangarap mo sa likod ng saradong pinto. Habang nagdududa kung mamumulaklak pa ba ang mga ito. Kaya siguro, ang mga nakaraang linggo o kahit buwan ay tila naging tahimik. Hindi bakante, hindi sira. Tahimik lang. Parang inilagay ka ng buhay sa isang waiting room. Pero walang orasan. Marahil may oportunidad sa trabaho na nawala. Marahil may unting-unting lumayong kaibigan. Marahil may matapang kang desisyong ginawa, pero hindi mo nakuha ang resulta na inaasahan mo. O marahil, nagsimula ka ng maghilom, pero hindi agad nawala ang hapdi. Hindi iyon parusa. Iyon ay paghahanda. Ang universo, o Diyos, o tadhana, kahit anong tawag mo, ay pinalawak ang puso mo para kayanin ang paparating. Dahil ang swerte ay hindi lang tungkol sa kung anong darating, kundi kung sino ka na pagdating nito. Tayong mga Pilipino, alam natin ito ng malalim. Tawag nga natin minsan, tiis ganda. Pero sa totoo lang, tiis buhay. Tinitiis natin, hindi dahil gusto nating masaktan, kundi dahil may tiwala tayong sa dulo nito, may kabuluhan. At ikaw, Cancer, ay hindi basta naghihintay.
ikaw ay hinog na. Bawat gabing hindi ka makatulog sa kaiisip, bawat panahong pinili mong maging mabuti kahit masakit, bawat luhang ginawa mong dasal, bahagi iyon ng enerhiyang unti-unting nabubuo sa paligid mo. Iyon ang iyong di nakikitang paghahanda para sa Hunyo 30. Dahil akala ng iba, ang swerte ay bigla-bigla. Pero ang totoo, ang swerte ay tumatama lang kung saan ito malugod na tinatanggap. Kaya kung naging mabigat ang mga nakaraan mong araw, huwag mong isipin na ito'y maling oras. Ito'y palatandaan. Isang senyas na nililinis ang enerhiya mo para sa isang bagay na tiyak na napapanahon at nakatakda para sa iyo lamang. Isang biyayang darating lang kapag ikaw tako ay naging ikaw ngayon. Yung ikaw na hindi na naghahanap ng senyales. Dahil ikaw na mismo ang senyales. Bahagi 4. Bakit espiritual at energetic na mahalaga ang Hunyo 30? May mga petsang nakasulat lang sa kalendaryo. At may mga petsang nakaukit sa kaluluwa. Ang Hunyo 30 ay pareho. Hindi dahil may kapangyarihan ito sa sarili nito, kundi dahil ito ang uri ng araw kung kailan lahat ay umaayon, kung marunong kang makinig. Hindi ito usapang pamahiin, ito'y usapang enerhiya. Enerhiyang buwan, kaluluwang Cancer. Bilang Cancer, ikaw ay pinamumunuan ng buwan, ang dakilang tagapag-alaga, ang emosyonal na gabay, ang tahimik na tagapagsalita ng alon. At sa Hunyo 30, may bihirang lambing sa hangin. Hindi ito kahinaan, ito'y paanyaya pabalik sa tunay mong sarili. Sa kosmikong kalendaryo, ang Hunyo 30 ay pagtatapos ng isang makapangyarihang emosyonal na siklo para sa mga Cancer. Hindi ito pagtatapos ng isang kabanata. Ito ang pagsisimula ng sarili mong kwento. Ito ang sandaling ang agos ng sansinukob ay humihinto sa pagtutol at nagsisimula ng maging handa. Matagal ka nang nagtanim, matagal ka nang nagtabas. Ang Hunyo 30 ay simula ng iyong pamumulaklak. Panahon ng banal na pagtutugma. Kung ikaw ay Pilipino, madalas mo nang narinig ang kasabihang, may tamang oras ang lahat. At ito ang oras na yon. Hindi swerte ang Hunyo 30 dahil lang sinabi ng mga bituin. Maswerte ito dahil mararamdaman mo na ang pagbabago sa loob mo. Ang matagal mo nang hinihintay. Hindi na ako nagdududa. Hindi na ako magtatago. Tapos na akong maghintay ng pahintulot. Mapapansin mo ang mga senyales na dati mong binabaliwala. Isang numerong paulit-ulit mong nakikita. Isang panaginip na bumabalik. Isang mensahe mula sa taong matagal nang hindi nagpaparamdam. Isang biglaang kapayapaan sa puso kahit walang malinaw na dahilan. Hindi iyon pagkakataon. Iyon ay pagtutugma. Enerhiya ng muling pagsilang sa astrolohiya, ang buwan ang namumuno sa Cancer. At ang buwan ay hindi lang tungkol sa liwanag. Ito'y tungkol sa mga siklo. Ang Hunyo 30 ay pagtatapos ng isang mahabang emosyonal na buwan siklo kung saan kailangang matutunan ng Cancer ang 3 mahihirap na aral. 1. Maaari kang magmahal ng malalim nang hindi nawawala ang sarili mo. 2. Maaari kang maghintay nang hindi tumatabang ang puso. 3. Maaari kang tumanggap ng walang pagkakonsensya. Ngayon, ang enerhiya ng buwan ay hindi na proteksyon, kundi pahintulot. Pinapayagan ka ng mangarap ng higit pa. Pinapayagan ka ng asahan ng magaganda nang walang takot na mawala ito. Pinapayagan ka ng maniwala na ang mga bagay na naghiwa-hiwalay ay naglilinis lang ng daan. Hindi lang petsa, isang portal. May mga petsang numero lang. At may mga petsang portal. Daanang kumukonekta sa kung sino ka dati at sa kung sino ka nakatakdang maging. Ang Hunyo 30 ay portal para sa mga Cancer. Isang kosmikong pintong dahan-dahang bumubukas, bulong nito. Kung handa ka na, tumuloy ka. Hindi ito magiging maingay. Walang fireworks, pero may click sa loob mo. May desisyong magiging mas malinaw. May pasaning biglang magagaan. May direksyong tatawag sa'yo. Hindi sa pamimilit, kundi sa kapayapaan. Ganyan, gumagalaw ang banal na oras. Hindi ka nito minamadali. Ibabalik ka nito sa sarili mong daan.
Kaya kung matagal mo ng tanong, kailan naman ako? Ito ang sagot. Kapag ang enerhiya mo ay katugmana ng tadhana mo. At ang Hunyo 32, ito ang araw na magkakatagpo sila. Bahagi 5, ang 3 palatandaan na paparating na ang suwerte para sa iyo. Hindi mo kailangang habulin ang suwerte. Kailangan mo lang itong kilalanin kapag marahang kumatok. Sanay tayo sa malalaking anunsyo. Pero ang universo, lalo na para sa mga Cancer, ay hindi sumisigaw, kundi nagbubulong. Kung tunay kang nakaayon sa enerhiya ng Hunyo 30, mapapansin mo ang 3 banayad pero makapangyarihang pagbabago. Hindi sa labas, sa loob mo. Hindi basta-basta lumilitaw ang mga palatandaang ito. Dumarating sila kapag ang kaluluwa mo ay handa na sa isang pambihirang yugto. Unang, ang emosyonal na linaw ay parang unang paghinga. Muli ka makailan, tinatanong mo ang sarili, bakit parang mas tahimik ang lahat kahit wala namang nagbago? Bakit bigla kong naaalala ang mga pangarap kong nakalimutan? Hindi ito nostalgia. Ito ay emosyonal na kaliwanagan matapos ang bagyo sa puso. Ilang buwan kang naguluhan. Magulo ang damdamin. Malabo ang direksyon. Hindi mo alam kung ikaw ba'y nagpapagaling o nagtatago. Pero bigla, walang babala. Parang may nagbago sa hangin sa loob mo. Mas mahimbing na ang tulog mo. Hindi mo na inuulit-ulit sa isip ang bawat mensahe. Pinapayagan mo ng maging mapayapa ang katahimikan. Hindi na ito nakakatakot. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay tanda mula sa puso mo. Handa na tayo. Minsan ang linaw ay hindi parang pagsabog, kundi parang buntong hiningang maluwag. At kapag naramdaman mo na ang kapayapaang iyon, kahit saglit, alam ng swerte kung saan ito pupunta. Ika-2 Mayo, di inaasahang pintuan na unti-unting bumubukas, isang tawag, isang email. Isang tila simpleng pangyayari, pero alam mong may ibig sabihin. Isa sa mga palatandaan na papalapit ka sa suwerteng panahon ay ang pagbalik ng mga di inaasahan. May mensahe mula sa taong matagal mong di nakausap. Isang trabahong matagal mo nang inaplayan, biglang nagparamdam. May taong dating walang pakialam, biglang gusto kang kausapin. Parang random sa una. Pero hindi ito aksidente. Ito ay tinatawag na energetic unlocking. Kapag nag-iba na ang enerhiya mo, hindi mo na kailangang habulin ang mga pintuan. Sila na ang kusang bumubukas. Tayong mga Pilipino, tawag natin dito, swerte. Pero ang tunay na swerte ay dumarating kapag tapos mo nang gawin ang lahat ng pagsisikap. At ang buhay ay tumutugma sa mga pinaghirapan mo. Ang Hunyo 30 ay hindi lang bagong simula. Ito ay ang pagbunga ng mga butong matagal mo nang itinanim. Malalaman mong totoo ang senyas na ito kung may isang bagay na babalik sa buhay mo at ngayon, handa ka na para dito. 3 tumitigil ka sa paghihintay at nagsisimula ka ng magpasya, ang pinakamakapangyarihang palatandaan. Hindi mo na hinahanap ang kumpirmasyon mula sa iba. Nagtitiwala ka na sa sariling kutob, hindi dahil malakas ito, kundi dahil kalma ito. Hindi mo na sinasabi, tingnan natin kung anong mangyayari. Sinasabi mo na ngayon, ito ang gagawin ko. Ang enerhiya ng Cancer ay likas na intuitive. Pero minsan, ang iyong kabaitan at pagiging maingat ang pumipigil sa aksyon. Hanggang ngayon. Kapag papalapit na ang swerte, ang unang nagbabago ay ang paninindigan mo. Iba na ang lakad mo. Hindi na problema ang iniisip mo, plano na. Umaasa ka ng may tiwala, hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil handa ka na. Ito ang emosyonal na pagbabalikwas mula sa, sana gumana ito, patungo sa, alam kong nakaayon na ako sa tamang para sa akin. Ang pagtukoy sa mga senyales ay unang hakbang sa pagtanggap. Kung kahit isa sa mga palatandaang ito ay nagsimula nang lumitaw sa buhay mo, huminto ka. Pansinin ito. Kilalanin ito. Huwag mong baliwalain ang liwanag kahit dumarating ito ng marahan. Ang mga palatandaang ito ay hindi nangangahulugang suwerte ka na agad. Ibig sabihin lamang nito, nililinis na ang daan para sa kung ano ang talagang para sa'yo. At pagdating ng Hunyo 30,
Hindi ka bibigyan ng universo ng kung ano lang. Ibibigay nito ang matagal nang nasa paligid mo. Hinihintay lang na maging ikaw ang taong handang tumanggap. Bahagi 6. Ano ang dapat gawin sa Hunyo 30, ang araw ng swerte? Ang swerte ay hindi bisitang kumakatok. Ito ay isang sandaling pinapasok mo ng may kamalayan. Ang Hunyo 30 ay hindi basta linggo lang. Hindi ito araw na tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Ito ay isang portal. At kung paano ka kikilos sa araw na ito ang magtatakda ng mga biyayang darating. Hindi mo kailangan ng mga ritual. Hindi mo kailangan ng fireworks, pero kailangan mo ng layunin. Narito kung paano mo maiayon ang sarili mo sa enerhiya ng Hunyo 30. Hindi lang espiritual, kundi emosyonal, mental, at kaluluwa rin. Isang gumising na may layunin, hindi dahil sa gawain sa Hunyo 30. Huwag kang gumising tulad ng nakagawian, pagod, tapos scroll agad. Gumising na parang may banal kang pupuntahan. Bago mo kunin ang telepono, bago mo isipin ang mga dapat gawin, umupo ka saglit. Sabihin mo, malakas o sa puso mo lang, ngayon ay isang simula. Bukas ako sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Damang-dama, tanggapin mo. Kahit walang nagbago sa labas, may gagalaw sa loob. Diyan talaga nagsisimula ang swerte. Sa paniniwalang karapat-dapat kang tumanggap nito. 2 isulat ang isang tiyak na layunin, kahit maliit. Hindi magaling ang universo sa malabong kahilingan. Ito'y tumutugon sa kalinawan. Kaya isulat mo ang isang bagay, isa lang, na handa ka nang sabihin ng oo. Trabahong gusto mong tanggapin? Mensaheng kinatatakutan mong ipadala? Hangganang kailangan mong panindigan? Panaginip na matagal mong ipinagpaliban? Panatilihing maikli at totoo. Ang iyong isusulat ay hindi lang kahilingan. Ito ay deklarasyon. Suportado ng enerhiya ng Hunyo 30 ang matatapang, pusong pinangungunahang desisyon. Kahit maliit na commitment, maaaring makaetso ng ilang buwan. 3. Magsabi ng oo sa isang bagong bagay. Hindi kailangang malaki o buhay pagbabago. Maaaring kasing simple ng dumaan sa ibang ruta pa uwi. Kumain mag-isa at mag-enjoy. Kumustahin ang taong matagal mo nang iniisip. Bakit? Dahil ang pagsasabi ng oo ay gumagalaw ng enerhiya. Ipinapaalam nito sa buhay. Hindi ako natutulog, ako'y buhay. Sa Hunyo 30, kahit ang pinakamaliit na yes ay maaaring magbasag ng pinakamalaking pagkakastagnate. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang desisyon. 4. Makipag-ugnay sa taong nagpapainit ng kaluluwa mo. Ang swerte ay bihirang mangyari ng mag-isa. Mas mabilis itong dumarating kapag may kasamang positibong enerhiya. Maglaan ng kahit 5 minuto sa isang taong nagpapaalala sa'yo ng iyong lakas. Tawagan ng isang kapamilya. Yakapin ang anak. Magdasal kasama ng taong pinagkakatiwalaan mo. Tumawa kasama ng matagal ng kaibigan. Tayong mga Pilipino, ang ating swerte ay nakaugnay sa ating kapwa. At ang enerhiya ng Hunyo 30 ay dumodoble kapag ibinabahagi. 5 tapusin ang araw sa pasasalamat kahit walang nangyari. Maaaring hindi ka manalo sa loto. Maaaring hindi pa dumating ang tawag. Maaaring walang fireworks. Pero kung isinabuhay mo ang araw na may layunin, maniwala. May itinanim. May nabagong landas. Sinabi ng kaluluwa mo, handa na ako. Bago matulog, ibulong mo. Nakaayon na ako. Pinagkakatiwalaan ko ang paparating. Dahil may mga biyayang sobrang laki. Dumarating sila ng tahimik. Hindi sila kumakatok. Sumasama na lang sila sa takbo ng buhay mo nang walang babala. Hunyo 30 ay hindi mahika, ito'y pagtanggap ng buhay. At diyan nagsisimula ang tunay na swerte. Hindi sa sigaw. Hindi sa palabas. Kundi sa mga kamay na bukas at pusong handang tumanggap. Bahagi 7. Ang iyong swerte ay hindi aksidente. Isa itong salamin. Marami ang naniniwalang ang swerte ay random. Isang rolyo ng dice. Isang liko ng kapalaran. Isang biyaya para sa iilan lang. Pero marahil, ang swerte ay hindi basta ibinibigay.
Ito ay isang salamin. Isang refleksyon ng lahat ng tahimik mong itinanim. Lahat ng tiniis mo sa katahimikan. Lahat ng pinaniwalaan mong posible kahit walang naniniwala kundi ikaw. Cancer, tandaan mo ito. Hindi naging maswerte ang Hunyo 30 ng biglaan. Naging maswerte ito noong pinili mong magpatuloy kahit may lahat ng dahilan para sumuko. Ang swerte ay hindi dumarating kapag binigyan ka ng buhay ng mas marami. Dumarating ito kapag natanto mong ikaw ay higit pa kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Hindi ka palatandaan na madaling mabasag. Ikaw ay palatandaang marunong yumuko at muling mamulaklak. Umiyak ka sa katahimikan. Inalalayan mo ang iba habang tinatago mo ang sarili mong sakit. Lumikha ka ng himala sa mga sandaling ang iba ay walang nakitang pag-asa. At ngayon, ang universo o ang tadhana o ang Diyos ay humaharap sa iyo sa Hunyo 30 na may isang tanong. Nakikita mo na ba sa wakas ang matagal ko nang nakikita sa iyo? Hindi kailanman tungkol sa petsa, kundi sa pagiging ikaw. Ang Hunyo 30 ay hindi finish line. Ito ay isang punto ng refleksyon. Isang tahimik, banal na sandali kung saan ang iyong panloob na mundo ay tumutugma na sa panlabas na realidad. At ang lahat ng matagal mong inihanda sa dilim ay nagsisimula ng mamulaklak sa liwanag. Hindi ito swerte. Ito ay aning itinanim mo. Kaya kung tahimik lang dumaan ang Hunyo 30, kung walang paputok, kung walang dramatikong pagbabago. Tandaan ito, ang pinakamalalaking pagbabago ay hindi laging yumanig sa mundo. Minsan, sila'y tahimik na nauupo sa dibdib mo at binabago ka magpakailanman. Ang tunay mong swerte ay ang pagkakilala sa kung sino ka talaga, ay ang pagtitiwala sa kung anong daladala mo, ay ang pagharap sa mundo, hindi na umaasa, kundi naniniwala, oras ko na.